Dadaanan mo kami sa mga uniform nyo at sa mga armas nyo. Magpanuntungan tayo. Tanga ninyo. Ay, vlog ka na naman! Panuntungan na lang yung talagang tapang. Hindi uniforme. Panuntungan. Matira matibay. Yung katulad ng kapanahuna noon. Matira matibay. Yan ang tunay na matapang. Hindi yung armas at uniforme nyo. Umparin nyo yan. Panuntungan na lang. Nakakasagat na eh. Nakaabusin niyo yung mamamayan. Pero kailangan din nila, yung panggigipit sa atin, kailangan din nila na pumapalag na tayo. Tara, magkakas na tayo! Alam na nila ngayon na tayo. Kasi yan tayo mga pulis. Alam naman nila na tahimik tayo rito. Kaya nga nakakita nga niya na tayo. Disiplinado rito. Kaya lang nakaluwas ko ng tao dyan. So ito po yung nangyayari dito mga kabayan. Nagkaroon ng tension dito sa lugar na ito kung saan at ito nga lahat ng sumusuporta at pumupunta dito sa pagtitipon na ito ay hinaharang dito. Yan. Balik na po, balik na. So pinapabalik na yung ating mga kababayan. So sabi ni Tatay Rani, no? So matahimik naman yung pagtitipon na ito. At least nararamdaman rin ng ating mga kapulisan na tayo hindi rin papayag na bababuin ng mga ilan lang, no? Oh, yan tulpo, no? Meron ba ba? Ano, meron ba? Kuha ka dyan, record. Saan nag-sponsor? Lahat na lang ay bendalo. Lahat na lang sila ang nasusunod, hindi yung batas. Lahat na lang ginagamitan nila ng braso. Ano yung braso? Grave abuse of power. Tayong mamamayan ay ang vanguard of democracy, tagapagsulong ng demokrasya, tagaprotekta ng soberanya, tagapagtanggol ng soberanya. Mamamayan, kami po ay nagtitipon-tipon dito para kayo ay panawagan na lumahok, makiisa sa pakikipag laban tungo sa demokrasyang o demokratikong pakikipag hamok dito sa administrasyon na to. Ang mamamayan ang gobyerno, hindi ang pamahalaan ni BBM. Presidente walang silbi. Hindi dapat manatili. Sabay-sabay. Marcos resign! Marcos resign! Presidente walang silbi. Tama! Hindi dapat manatili. Tama! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bakit ko sinabing presidenteng walang silbi? Nakikita po natin, nararamdaman po natin Ay, hindi na natin nakuha yung pwesto yung ng National Council. nangyayari ngayon na ang isang presidente ay napag-uutusan ng mga nasa likod ng kortina. Sino po yung mga nasa likod ng kortina? Ang makapangyarihang oligarkiya, ang makapangyarihang elitis. Ngayon po, ito sila ang nasusunod dahil ang ating Pangulo ay walang katinuan. Isang Pangulo
Isang Pangulo na hindi mo matatawag na leader, kundi panggulo. Bakit po panggulo? Kulo, panggigipit. Siya po mismo sa kanyang administrasyon, siya mismo ang gumagawa ng kaguluhan na para ang taong bayan ay magsama-sama, magtipon-tipon at magpahayag ng mga karaingan dito sa pambansang interes. Ano po ba ang pambansang interes natin? Ang anomalya, katiwalian at korupsyon na siya po ang ating tinututulan. Dahil tayo ang siyang pinahihirapan nitong sistematikong sindikatong operasyon, nitong administrasyon. Kung akala nyo hindi ito isang sindikato, pag-aralan nyo po ang mga galaw nila. Ang kapangyarihan ng batas ay ginagamit upang patahimikin ang mga nagsasalita ng katotohanan. Ang katotohanan ay pinasisinungalingan para mangibabaw ito sa katotohanan. Nakikita, nararamdaman ninyo ang dulot nitong pagpapahirap at panggulong Pangulo. Pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng iba't ibang commodities, masasabi po ba natin tayo ay maayos na bansa? Hindi na po maayos ang ating kalagayan. Tayo po ay nagbabahag-bahagi, nagkakawatak-watak. Yan po ang gusto ng oligarkiya. Ang gusto ng mga oligarkiya ay ang opinionated natin. Kung ano ang mga impormasyon o mga balita ay ginagawa nila itong baliktad upang magalit ang taong bayan, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kanya-kanya mga pananaw at tayo ay magkakaroon ng sigalot. Hindi man personal, pero ito ay pagpahirap sa pagdaloy ng ating ekonomiya dahil hindi tayo nagkakaisa. Kaya nga po, ang sinasabi sa saligang batas, ang Article 2, Section 3, Supremacy of Civilian Authority, tayo po ay dapat marami. Hindi lang marami, kundi isang masa. Ibig sabihin, higit sa 100, higit sa 1,000, kailangan tayo magsama-sama. Ito ay pagbabahagi ng kapangyarihan ng mamamayan na nananaig. Kaya nga po, Supremacy of Civilian Authority, nananaig po ang karamihan ng mamamayan laban dito sa mga anomalya, katiwalian at korupsyon ng administrasyon na to. Ang gobyerno ay ang taong bayan. Nandiyan po nakasaad yan sa preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideas and aspirations. Doon pa lamang, ang gobyerno ay ang mamamayang Pilipino, hindi po ang administrasyon. Kaya dapat po, malaman po ninyo na tayo mismo ang siyang higit na makapangyayari sa dapat mabago, sa dapat maalis. Kung walang kwenta at walang silbi, ay hindi dapat manatili. Presidente, walang silbi. Dapat manatili. BBM resign! BBM resign! Bendalo.